religion dito. Sabi sa Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, pero ang regalo ng Diyos, buhay na walang hanggan. Iisa-isahin ko po para malinaw sa inyo ang kabayaran. Ano ba yung kabayaran? It is something that you deserve. Ibig sabihin, pag pinaghirapan natin, may babayad sa atin. Sunod, ang kabayaran ng kasalanan. Ano ba yung kasalanan? So naniniwala ko lahat ng taong nagkakasala Pero ano yung batayan ng kasalanan sa paningin ni God? Ibig sabihin, pag pumatay ka ng aso, magnakaw ka ng piso, parehas na kasalanan yun. Pumatay ka ng tao, magnakaw ka ng piso, sa paningin ni God, parehas na kasalanan lang yun. Niniwala kayo doon? So sino dito hindi nagkakasala sa isang araw? Lahat tayo, marami. Paano na lang kung si Kuyang nakatalikod, Kuya, okay lang example lang. Si Kuya yung pinakamabait sa buong mundo. Sobrang bait niya, isang kasalanan isang araw. Ilang araw na yun sa isang taon? 365. Ilang taon ka na, Kuya? 26 times 365. Marami pa rin yun. Ibig sabihin, hindi sa good works tayo makakakit sa langit, sa relasyon kay Jesus. May nakakaya ba sa pangalang Jesus? Wala, di ba? May nakakaya sa ginagawa natin? Wala. Ang nakakaya yung gumawa ng mali. May nakakaya sa paggawa ng tama? Wala, di ba? So okay lang pag-usapan natin tungkol kay Jesus. Ito na nga. Kabayaran ng kasalanan. So, kasalanan, pag nakagawa ka ng kasalanan, kabayaran to, kamatayan. Bad boy pa tayo. Kasi ang tinutukoy po dun sa ating spiritual natin. Diba? Kaya minsan kapag nagpipray tayo, parang walang sumasagot. Pag nagpipray tayo, parang ang layo ng kausap natin. Parang simula QC hanggang top, ganun. Siya dito may karelasyon. Di ba pag nakakagawa ka ng mali sa kanya, unti-unti siyang napapalayo? Meron ba dito in love ka sa girlfriend mo, tapos nakagawa ka ng mali sa kanya, tapos sobrang intimate pa rin? Wala, di ba? Ibig sabihin, yung nagmamahal sa'yo, unti-unti napapalayo. Pero hindi si God yung lumalayo sa akin tayo. Ulitin ko, Romans 6:23. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pero, sino ito pag nakakarinig ng pero natutuwa? Ikaw lang. Kasi di ba pero, conjunction, pag sinabi, Kuya, ano pangalan nyo? Randy. Si Kuya Randy ay makulit. Pero, pag nakarinig ka ng pero, may hope Si Kuya Randy ay makulit, pero pogi. Di ba? So, nakarinig tayo ng pangit, kabayaran ng kasalanan, kamatayan. Pero kung tinuldukan nyo nila, wala na tayo Pero yun mo makakita ka lang, napamura ka lang, bigla kang tumumba. Diba? Mangopya ka sa classmate mo, bigla kang tumumba kasi patay na. Di ba? Pero buti lang yung grace ni Lord dumaloy. Kasi pag nakarinig tayo pero may hope, kabayaran ng kasalanan, kamatayan, pero may regalo. Ang kabayaran kasi, it is something that you deserve. Pero yung gift, it is something that you don't deserve kasi mahal ka na nagbigay. Tama po ba? Sa pamilya natin. Kapag makulit tayo sa nanay natin, binibigyan pa rin tayo ng allowance Yun yung gift, yun yung love. Sino yung giver ng gift? Sino nakakaalam? God. The gift of God. Sino sa atin si God? Sino sa'yo si God po yan? Okay, galing. Ikaw mo. Sino sa'yo si God? Savior. Sino po sa'yo si God? Kapalitas, tagay. Sino po sa'yo si God? Kayo po, sino po sa'yo si God? May nakakahiya ba sa God? Wala. Pag sinabi natin God, siya yung pinakamataas. Pero yung gift, pinaka-boss ng lahat. Binigyan ka ng gift. But the gift of God is eternal life. Pero yung kanina, kamatayan ngayon, forever. Di ba? So, paano ba natin makakamit yung forever na yan? But the gift of God is eternal life through Christ, Jesus, our Lord. Sino dito tinatanggap si Jesus? Ako. Walang religion. Sino tinatanggap si Jesus? Taas naman ulit. Sino tinatanggap si Jesus? Sino tinatanggap si Jesus? May nakakaya sa ginagawa? Wala. So, yun lang. Maraming salamat sa oras niyo. At least nalaman ko tinatanggap niyo si Jesus bilang Lord and Savior. Walang sobre, walang singilan.